Dahil pa rin sa tumitinding problema sa trapiko, agad na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng komprehensibo at holistic approach sa pagtugon sa naturang problema. Isa ito sa natalakay sa cabinet meeting na pinangunahan ng Pangulo. Ayon kay National Economic Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, iginit ng Pangulo na dapat itong matutukan at hindi lamang magkaroon ng panandaliang solusyon. Dagdag pa ni Balisacan, inatasan din ng Pangulo ang mga ahensya ng pamahalaan na magsumite ng kanilang mga rekomendasyon kung paano epektibong matutugunan ang problema sa mabigat na lagay ng trapiko. Bagamat tinutugunan na ito ng administrasyon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng transport system ng bansa. Sinabi pa ni Balisacan na dapat ay magkaroon ang bansa ng intermodal transport system. Matatanda ang lumabas sa isang pag-aaral na abot sa 3.5 billion pesos ang nawawala sa ekonomiya ng bansa kada araw dahil sa epekto ng trapiko, partikular na sa Metro Manila. We are building now the subway. We are building other expressways, bridges connecting Bataan and Cavite, and so on. But this have to be seen in the context of all the other transport system, including bike lanes, motorcycle lanes like that, and as well as the feeder roads, and including the location of industries, residences, and so on.